At ako po si Banat Bay. At eto na nga, pag-usapan na natin. Alam mo, maraming nagulat ngayong araw na ito. Kasi, alam mo kung bakit nakakagulat? Alam niyo kung bakit? Kasi si BP Sara Duterte, hindi po yan yung hindi po yan yung tipo ng nagsasabi ng plano. Di ba, Marinel Car Mendina, salamat po from Barcelona, Spain. Di ba? Yan po yung sila po ay... Itong si BP Sara Duterte, ito yung hanggang last minute, hindi niya sasabihin kung ano yung plano niya. Kaya nga, di ba, nagkagulatan noong 2022 na biglang tumakbo na vice president na everyone was expecting na presidente tatakbuhin niya. Para nga naman may pagpatuloy na niya ginagawa ng kanyang tatay. At the same time, sa survey, ang layo ni Madam BP Sara compare naman sa iba pang mga kandidato at that time. At ang kagulatan nga po, Vice President lang ang kanyang tinakbo. Tama, mali. Ngayon, kakaiba naman tong galaw na to. Di ba? Ang aga pa, in-announce niya na kung sino ang tatakbo. Di ba? Napaka-aga. Kaya kung ikaw ay hindi gullible, basahin mo ng maigi itong kanyang pronouncement. Intindi mo ng maigi, ika nga, di ba? Halimbawa, yung sinabi niyang tatakbo etong si Basti Duterte bilang presidente. Wala namang problema. Ako, naniniwala talaga ako. Sa tingin ko, si Basti Duterte is more than enough. Bakit to? Kasi alam mo yung kasi ganito yan di ba? Eto paliwanag ko lang. Although pinaliwanag ko doon sa unang video ko nung habang ako ay nagla-lunch sa Shangri-La Hotel. Nantuwaray talaga ni Banat ba? Hindi, meron po akong kausap doon meron akong ka-meeting doon sa Shangri-La Hotel. May ka-copy ako doon. Nagsisimula sa letrang I. Ibantot. Hindi, alam mo, kanina nga magawa ako ng video. Panoorin nyo yan, panoorin nyo yun. Kasi importante yun Pero kasi meron tayong konsepto sa Pilipinas na medyo may pagkamali. Di ba? Ang konsepto natin sa Pilipinas, pag ikaw, bata, marami ka pang kakainin. Tama, mali. Lagi tayong ganun Bata ka pa, marami ka pang kakainin. Di ba? Meron tayong mga kasabihan na papunta ka pa lang, nakatulog at nakauwi na ako. Di ba? Papunta ka pa lang. Ibig sabihin, ang dating sa atin, pag bata, medyo yung karunungan, medyo mahina pa. Experience, mahina pa. Di ba? Ika nga, ganun. Di ba? Kasi sa atin, ang connotation natin, pag bata, baguhan yan. Pag bata, wala pang experience yan. Pero pag matanda, yan. Marami ng kaalaman niya, may wisdom na yan. Pag matanda, yan ang dapat inilalagay sa posisyon. Tama, mali. Wala naman pong masama doon. Pero actually, in terms of leadership, dapat talaga medyo magbago na ang ating pag-iisip tungkol dito. Di ba? Medyo ayusin na natin yung ating pag-iisip. Kasi hindi tama yun na pagbata, ikaw po ay walang kaalam-alam. Hindi ganun. Kasi kung alam nyo, ito if you would know Mayor Basti Duterte, pag yan nagpunta, nakipag-usap sa mga matatanda, pag yan nag-lead ng kanilang council dyan sa Davao, pag siya ang nagbigay ng command, talaga namang sinusundan. Di ba? Talaga silang sinusundan at talaga nga naman siyang nire-respeto. Kasi, hindi lang siya matalino, siya ay may dating. Kasi yung iba puro may datong lang. Di ba? Pero walang dating. Mataba, oo. Kaya talagang pag dumadating yun, kitang-kita mo yun. Pero sa totoo lang, wala naman talagang dating in terms of command.
Okay? Maybe people are following them out of fear, not out of respect. Diba? Ganun yun eh. So, ito yung sinasabi nga natin na napaka-importante na maunawaan natin. Mayor Baste is very, 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 very qualified to run for president. Eh, kung yung iba nga eh, dahil na, nanood lang, natulog ng 6 na taon, pagising presidente na. Kaya tuloy nagkagugulong bayan natin. Tama, mali. Eh, ito, talagang simula't simula, nung sa kanya'y namulat, syempre, tatay niya, mayor, talaga naman nagtatrabaho po. Kaya nga nagkagulatan nung meron siyang picture, di ba? May mga picture siya na nagsisilbi siya doon sa Tacloban, yung nangyari. Doon makikita mo na meron na siya kagad leadership initiative, ika nga. Meron na ho siyang command. Di ba? Ganun ho yung mama na tahimik lang, hindi epal. Hindi kasi katulad ng mga politiko ngayon, kailangan talagang red carpet announcement yung ayuda. Kailangan talagang malalaman ng taong bayan na darating si ganire kasi yung tarpaulin niya kaliwat kanan. Tama, mali. So, in other words po, very qualified si Mayor Baste. But, as in malaking puwet. But, sa tingin ko, yan o ay isang taktika lamang o strategy lamang na para ho yung atensyon ng publiko ay mapunta ho dito kay Baste. Ako and I am pretty sure, pretty sure na dapat talagang tumakbong senador si Baste. Simulan natin. Sino dito sa mga kababayan natin, yung mga nag-aaway-away dyan sa chat box, sino dito sa ating mga kababayan na sa tingin ninyo, maganda talaga na unahin ni Baste ang pagtakbo ng Senado? Bago ho siya tumakbo ng presidente, mag-senador muna. Or, maaaring ang idea nyo naman ay maganda siguro manatili muna siyang mayor para saktong-sakto sa pagtakbo sa 2028. Ako po kasi sa tingin ko talaga dapat po siyang tumakbong senador. Alam mo, very critical tong 2025 to 2028. Kasi eto nga lang 2022 to 2025, midterm o yung first half of this administration, kaliwat kanan na ho na inuubos ang pera ng taong bayan. Sigurado ako from 25 to 28, baka ubos na ang kaba ng bayan. Dadtad na tayo ng laking utang, as in sobra na ho ang ating utang. Di ba? At yung ayuda na instead na sana nagamit sa iba. Kasi ngayon ang ginagawa, inililipat yung mga budget ng ibang departamento, inililipat po sa departamento ng ayuda. Dapat nga palitan na yung DPWH. Dapat Department of Ayuda. Anyway, parang ganun na lang naman ang ginagawa nila. Kaliwat kanan nag-aayuda. Di ba? O dapat Department of Ayuda na yan. Ngayon mukhang nauubos na. Di ba? Nauubos na. Ikaw, Banat Baywen, katatakbong pagka-senador. Pag in-announce po ni Pangulong Duterte, tatakbo ako. Pag sinabi niya sa akin, Banat Bay, takbo ka ng senador. Tatakbo ako. Pero imposible ho. Dahil alam niyang joker po ako, hindi po ako wala ako talagang plano. Hindi ho 'yan ng ko. Hindi po ako yung tipo ng plastic. Kawawa sila sa akin. Maniwala ka. Okay na si Baste. Si Baste nga sigurado ako magugulat sila, di ba? Senator muna si Baste, may experience din siya sa legislative. Oo, kasi vice mayor siya.
Tandaan ninyo, pag vice mayor ka, ikaw ang head ng city council na gumagawa ng mga ordinance o ng pag sinabi mo kasing ordinance, batas yun doon sa city. Siya ang nag-head pag vice mayor ka. So meron niyang alam. Magaling mo yan. Alam mo, magaling mo. Maniwala kayo sa akin. Pag nakakausap niyo si Baste, walang halong kaplastikan. At saka alam mong may direction ba? Merong bang vision? Importante kasi yan eh. Sana naman this time, makinig naman yung mga kababayan natin. Kasi, yung panahon na tumakbo si Yorming presidente, ang dami kaagad nagsabi, hilaw pa yan, ganyan. O, tingnan ninyo. Di ba, Madam Jean? Ito si Jean Corpus, minsan lang yan magpakulang. Senator muna si Baste. Anong Baste? Sinong Baste yan? Para matrain at mas lalong tumatag bago maging president. Sinong Baste yan? Baste ba ng Wolfgang yan? Baste. Iba o si Baste, ah. Ito talaga si Jing, oh. Oo nga eh, di ba nakakapagtaka Jay Guevara si Jing? Naku, kapakaripot niyan. Parang kapatid ata ni Utol yan eh. Ni Coach Oli yan si Jing. Di ba? Kaya joke lang, Jing, ha? Hindi, alam mo, bakit ko nasabing kapatid yan ni Coach Oli? Kasi mayaman yan. Mayaman sa Japan yan si Jing. Pero, ha? Wala. Pero kuripot din yan. Ewan ko ba kung saan niya binabaon mo ba yung kayamanan mo, Jing? Basti, Bisaya man ako. Dili nga, Bisaya ka man. Bisaya ka, Jing. Eh, doon ka na lang sa kabilang vlogger. Siyang representante ng mga Bisaya. Grabe. Grabe naman kayo kay Madam Jing. Binibiro lang, ha. Friendship kasi namin si Madam Jing, eh. Oo naman. Anyway, yun na nga, panoorin natin itong balitang to, ha? Kasi maganda pa ito at meron pang sinabi si VP Sara Duterte, ha? Magiging aktibo ang mga Duterte sa 2025 midterm elections. Gusto raw kumandidato ng senador si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang dalawa pang anak. Tila nagpaplano na rin sila sa 2028 elections kung saan tinitingnang ipanlaban sa pagkapangulo si Mayor Baste Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Tatlong Duterte ang nagbabalak maging senador sa 2025 midterm elections. Kinumpirma yan mismo ni Vice President Sara Duterte sa isang event kanina sa Cagayan de Oro City. Si PRD Senator, yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, senator, si Sebastian Duterte. So tatlo ang Duterte next year for senator. Yes, tatlo. Hindi marunong magbilang yung reporter, ha? Dagdag pa ni VP Sara, si Davao City Mayor Baste Duterte ang tinitingnang tumakbong pangulo sa 20... Sabi nga si Pulong, si Baste at saka si Rodrigo Roa Duterte. Tatlo yun? Ang bihira yung reporter, ha? Kung sino man yung nagtanong, hindi, 4 yun. 28 elections. Habang ang bise babalik daw sa pagkaalkalde ng Davao City, hindi na idinetalye pa ni VP Sara kung kailan siya babalik sa pagka-mayor, lalo't tatakbong senador si Baste. Alam mo kasi ang gulo-gulo ng mga nagtanong sa kanya dito, eh. Pag pinanood mo yung tuloy iba na pick up ni Frontline. Ang linaw nung sinabi ni VP Sara Duterte, pakinggan nyo naman. Yung comprehension nyo. Yung original video niyan, kasi parang ang gulo nung sagot ni VP Sara Duterte kasi paikot-ikot yung tanong ng mga nagtatanong sa kanya. Sinabi na nga niya, si Baste, si Pulong at si Rodrigo Duterte tatakbong senador sa 2025. Tapos sa 2028, tatakbo siyang si Baste ng presidente. Ako naman, may mayor ako ng Davao. Yun na sinabi niya. Paulit-ulit naman. Bakit ba dumadami ang ano ngayon? Ang understanding medyo nababawasan. Ang tanong ngayon, kung yung tatlong Duterte ay tatakbong senador, sino magiging mayor ng
Davao sa 2025. Hindi tinanong naman si VP Sara Duterte kung siya ba ay magre-resign. Ang sagot niya, hindi. Hindi siya magre-resign. So sinong tatakbong mayor ng Davao? Ako po. Woo! Baka si Kitty Duterte hindi pa, bata pa masyado si Kitty Duterte. Huwag niyong pinakikialaman, ha? Ayaw yan ng kanyang nanay. Ako, yung nanay niya nakapakahigpit. Sabi, ayaw niya sa politika, ayaw niya mag-artista. Mag-aral ka. Sabi niya, grabe. Hindi si Kitty daw. Hindi si Kitty. At tanggalin niya. Huwag niyo nang pinag-uusapan niya si Kitty. Kung ayaw mong mamura ni Presidente, inintindi mo na, maraming nabudol. Oo nga eh. Hindi. Ako feeling ko lang naman po ito. Yung totoo, kasi 'di ba, syempre ayaw naman natin mambola. Feeling ko hindi yung tatlo ang tatakbong senador. Feeling ko lang Feeling ko may iwan sa kanila doon. Definitely si Baste. At si PRRD rin at bilang senador. Si Pulong mukhang siya ang magme-mayor. Sa tingin ko lang tansya ko lang. Sa galawan nila mukhang yun ang mangyayari. Pero sinabi na lang pati si Pulong para talagang mataranta tong kalaban. Hindi, mukhang matataranta tong mga kalaban natin di ba? Hindi kasi, eto sabi nito isa, doon ako sa feeling mo, lakas ng radar mo. Hindi kasi, alam mo naman. Ayoko lang magsabi ng meron akong asong gala, ganun. Yung meron akong puting ahas, mga puting Ayoko lang magsalita ng mga ganun, pero, basta, feeling ko lang naman po, Feeling ko lang si Pulong ang tatakbong mayor at si PRRD, sasamahan niya sa pag-campaign etong si Baste Duterte. Sana. Okay? Sana lang. Okay? Ewan ko Pwede ba magbago yan? Kasi basta, pwede magbago. Hindi ko masabi. Basta pwede magbago yan. Pwede ring si Baste na lang ang maging senador. Si Pulong congressman pa rin at kasi ayaw ni Pangulong Duterte ang congressman Siyempre ayaw din naman nila bitawan yung pagiging congressman. Importante rin po kasi yun para tuloy-tuloy talaga umunlad yung syudad. Kasi alam nyo, kahit papaano, kaya din naman ang ganda ng Davao. Pansinin nyo, ang linis-linis ng Davao, ang ayos-ayos ng Davao. Dahil yan sa tag team ng pamilya Duterte. Kaya nga alam nyo, meron kasi mga humihirit na masama daw yung dynasty. Hindi rin naman. Masama ang dynasty kung masama yung lahi na nakakumandidato, di ba? Katulad yung congressman na buhaya. Yung anak na may governor, mukhang buhaya din. Pwede pang ganun. Pero kung sakasakaling katulad ng mga ganito, marami naman magaling dyan kahit magkakapatid. Diba? O nandyan ang mga Cayetano, magaling naman yun. Si Senator Alan at saka si Senator Pia. Mga magagaling yan, mga matitikas yan. Diba? Marami naman umaayos na mga magkakapatid. Meron lang din mga sablay. Pero kasi, para sabihin mo na ipagbawal na yung dynasty, mahirap din naman. Hindi, mahirap din naman po, di ba? Ito tuloy. Lanyan, nilinaw ng bise na hindi siya magbibitiw bilang pangalawang pangulo ng bansa. Ayon sa ilang political analyst, tila piniflex ng mga Duterte ang kanilang lakas sa politika. Ngayong hindi lang isa, kundi 3 Duterte ang tatakbo sa pagkasenador. But I think what Sara is saying here is that hindi kami mawawalan ng mga paraan, no, to stay. Mag-ayos ka naman ng suit mo. Lagi kang naka-Amerikana Tapos ganyan lang. Banat ba yung nagmumul Hindi, bigla siguro siya nagmumul. Tapos biglang may nakita siya. Sabi niya, yung 3 tatakbo
Kailangan ko maging bilang isang political scientist. Talagang pinaganda pa, no? Political scientist. Ako, political engineer. Ano ba? O kaya political lawyer. Daming alam nito ni Richard. Hoy, Richard! Umayos-ayos ka nga. Makinolob, maraming salamat po, Oh, di ba? Umayos-ayos ka sa mga ano mo, style mo, Relevant and powerful. At be careful not to dismiss us. Never count out the Dutertes. Ang dami namin options. I think yun yung sinasabi natin. Utangin ng analyzation mo, no? Pang-science. Pang-scientist, yung analyzation niya, pang-scientist. Ang lalim, ano? Hindi, di ba? Parang, is that the best that you can analyze things? Oh, ito naman si Prof. Si Prof Balimbing. Kilala ko karakas mo, Prof. Nakasama ka namin, Prof, dati. Alam ko yung karakas mo. Para naman kay political analyst Professor Antonio Contreras, hindi malayong manalo ang mga Duterte. Yun nga lang, of course, like I said, this is a free country, but what is the reason why they want to run? All of them. Are they doing this for the people or for the family? And that is something that is going to be hotly debated. That's going to also be something that can be brought against them. Because basically, you're running, all of you, it's an overkill. Galing sa isang pulis. Hindi. Alam mo kung bakit? Hindi. Ikaw naman overkill. Alam mo, kaya talaga kasi kulang talaga eh. Wala tayong matinong oposisyon. Meron tayo oposisyon na hindi naman matino. Halimbawa, katulad ni Ontiveros, na alam mo namang it's just, ito kasi si Ontiveros, yung tipo ng oposisyon para sa sarili niya, para sa sarili niyang kapakanan. Pagka, kita mo, hindi naman talaga siya nag-o-oppose sa mga polisiya ni Marcos o ng gobyerno to, hindi siya nag-o-oppose. Wala siyang ginagawang oposisyon. Kaya katarantaduhan po yung there is an opposition sa Senate, wala. Mas ano pa nga si Pimentel mas masasabi mo pang matinong oposisyon At least talagang hindi siya oo ng oo. Dito si Ontiveros, sino ang target niya? Mga Duterte. Oh, di ba? Anything that would serve against Duterte, gagawin niya. Kaya nga, kailangan natin ng tunay na oposisyon, in a way, magkikriticize, not para pabagsakin ng gobyerno, pero magkikriticize ng mga maling gawain. Halimbawa, isipin nyo to. No one is criticizing what happened itong recent encounter sa South China Sea. Di ba? Wala ho. Meron niyang hearing. May hearing kasi na ginawa kanina si Senator Amy. And yet kulang Kulang yung yung masasabi mo, ito talaga, sigurado tayo dito. Kaya niya to sinasabi. Dahil gusto niya, tamang pananaw ho dito sa West Philippine Sea. Diba? Wala Wala ho. Diba? Ngayon, importante itong si Pangulong Duterte, yung perspective nila. Kasi yung mga dapat ngang opposition, di na nagsasalita. Di nyo ba napansin? Yung supposedly mga kaalyado ni Pangulong Duterte, di na nagsalita. Kaya nga napuno na si Senator Basti Duterte. Di ba? Sa gitna niyan, matatanda ang sinabi ni Atty. Harry Roque na si VP Sara ang magiging leader ng oposisyon. Pinabulaanan niya ng bise. Wala akong pinag-usapan ngayon na politika. Sa tingin ko, Di naman pinabulaanan.
Sinabi niya wala pa siyang plano sa politika. Ay magkaibigan pa rin kami ni Pangulong Bongbong Marcos. Tignan mo, sabay tawa. Magkaibigan pa rin kami. Pero naging matipid ang tugon niya nang tanungin kung ano ang pinag-usapan nila ni Pangulong Marcos nang ihain niya ang kanyang So mali yung sinasabi nitong news na parang sinuplak siya ni VP Sara Duterte si Roque. Walang ganoon. Ito namang news, maling angle yun. resignation bilang DepEd Secretary. Sa ibang panahon, pag-uusapan natin yan. Tingnan mo na. Sa ibang panahon, pag-uusapan natin yan. Easy, may tamang panahon, di ba? Ano, akala nyo yung video lang ang may tamang panahon? Akala nyo yung video? Yung video lang ang may tamang panahon? Hindi. Eto din, may tamang panahon. Akala nyo kasi. Hindi, ibig sabihin nun, tama yung sinabi din ni Roque. Hindi sinuplak si Roque. Hindi pa lang napapanahon ngayon. Di ba? Hindi pa lang napapanahon ngayon na magsalita. Sa tamang panahon, darating tayo dyan. Easy. Di ba? Easy. Huwag masyado mainit ang ulo nyo. Sa tamang panahon, darating tayo dyan. Kasi alam nyo, eto mga politiko na to, ingat din sila magbitaw ng salita na maano ba sila na namumulitika, na ang aga-aga na mamamulitika. Kasi pag bumitaw ka ng political ngayon, ang aga mo na mamamulitika, ganun kaagad dyan Tandaan nyo, contender to si VP Sara Duterte to run as the next president. Di ba ho? So, ibig sabihin, easy lang. Darating tayo sa panahon na yan. Huwag lang kayong medyo ha? Sa ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang transition. Hindi rin masagot ng diretso ni VP Sara ang dahilan ng kanyang pagbibitiw. Bukod dyan, napansin din ng netizens ang hiwa sa leeg ng bise mula noong inanunsyo niya ang kanyang resignation. Sa isang viral TikTok video, tinanong tungkol dyan ng bise at makahulugan ang kanyang sagot. Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Bakit mali translation nyo? Mali yung translation ng frontline Sinubukan nila akong hiwain. Dapat pag nag-translate kayo, kung ano talaga yung sinabi, sinubukan nila akong gurgurin. Ayaw nyo kay luka-luka, Kaya ayaw nyong gamitin yung gurgur, Pero malaman niya, malaman niya sinabi ni VP Sara Duterte, sinubukan nila akong gurgurin. Pero hindi sila nagtagumpay. Di ba? Ano ibig sabihin nun, Yun ba ay literal na merong gugurgur sa kanya? Malabo yun kasi meron sariling kawal yan. May sariling parang PSPG, BPSGPG. Labo, So, definitely it is not about physical gurguran. Ito'y panggugurgur in terms of sumasabotay sa kanya, sa karir niya, naninira sa kanya, 'di ba? Binabanatan siya. Alam mo kasi sigurado ako nakakarating naman kay BP na yung mga mensahe ng mga ensimada vlogger o yung mga bangag vloggers na nagre-recruit sila para siraan si VP Sara Duterte. 'Di ba? Iyon sigurado ako nakakarating sa kanya 'yon. So ibig sabihin nauunawaan niya na talaga itong mga kalaban sa politika o sino pa ba? Wag tayong paikot-ikot May voice recording na diyan Sinabi na kung ano man ang instruction ni Romualdez ito lang ang script nyo, yun lang ang gagawin ninyo. Ano ba ginagawa nila sa script nila? Dalawa lang naman ginagawa ng mga bayarang vlogger pinopromote si Romualdez,
at binabanatan si VP Sara Duterte. So, ibig sabihin po, sino ang nanggugurgur sa kanya? Connect the dots lang, di ba? Simpleng-simple lang. Yun ang talagang ginugurgur yun. Nako. Hindi nagtagumpay. Yun lang ang ano sila. Hindi nagtagumpay itong mga gustong gumurgur sa kanya. Lalo na yung bungal, bungal vloggers na yan. At saka si Tawa Vlogger. Kilala niyo si Tawa Vlogger? Hindi yung taga-kabilang kampo. Meron din tayong Tawa Vlogger dito eh. Yung nyor. 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 Hindi yun ang tinutukoy ko. Sa kabilang kubol, meron din tawa ng tawa. Yung ang tagal ng gaganito. Bigla na lang tumatawa. Bakit ka tumatawa? Yung natatawa siya sa sarili niyang opinion. Alam mo, Brad, para maging magaling na komedyante, hindi ka tatawa sa sarili mong joke. Alam mo yung joke? Wag kang tumawa sa sarili mong joke. Baliw lang ang tumatawang mag-isa. Yung hindi ka ba nga nag-joke, tumatawa ka na. Elizabeth Linsangan, salamat po ha. 'Di ba? Yung babasa yung lawyer wannabe. Biglang magbabasa 'yon. Ito. Tingnan niyo yung sabi dito. Bumili ka kasi ng ganito, Stream Deck, para may pindutan ka ng tumatawa. Para hindi ka mukhang tanga na ikaw ang tumatawa. Diba? Sino sabi nito? See you Sunday, Maisog, Paris. Hindi po kami pupunta ng Paris eh. Pero yung mga taga Paris manood po kayo dyan. Pumunta po kayo dyan sa Maisog, Paris. Hindi po kami sa Maisog, Paris pupunta eh. Sa Hong Kong po tayo pupunta. Hindi ko nga alam. Ano ba gagawin namin sa Hong Kong? Sinama lang kasi ako talaga nila Boss Dadyak at saka ni Coach Oli. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin namin dun eh. Tuloy natin to ha. Ang gurgur ay salitang Bisaya na ang ibig sabihin ay ginilitan. Paliwanag ni VP Sara sa video na yan. Totoo ba yun? Siguro kailangan i-interpret yun. Very straightforward yun. Hindi na kailangan i-interpret. Di mo na kailangan paliwanag yun. Very tanga-tanga naman. Parang ganun yung sinabi ni ni VP Sara Duterte. Kailangan pa bang paliwanag yun? Tanga-tanga naman. Very straightforward yun. Totoo ba yun? Mga Bisaya? Ang ibig sabihin ba ng gurgur, hiwa? Grabe naman. Ang bastos naman. Anong hiwa ang ibig sabihin ng gurgur? Sabi, mayabang na si Banat Bay. Dapat kasi wag kayong manira kaisang vlogger. Grabe, pangalan pa lang, Bibian. Alam mo, hindi po ako mayabang, ha? Hindi po ako mayabang, tanga lang po kayo. Kaya minsan, nagmumukha ako mayabang kasi hindi nyo maintindihan. Di ba, syempre, kunwari, ganyan kasi, di ba? Yung mga kabataan, di ba? Ganyan, kunwari, mga tatay, pinapaliwanag yung mga bagay-bagay. Ganito dapat yan, ganito kasi yan, ang buhay, ganito. Ano sagot sa'yo? Yabang mo naman, oh. Ikaw na magaling. Hindi mayabang si Banat Bay. Ano yan? Ang tawag mo lang dyan, mahina lang ang kukote mo. Ito. Ang galing ng mga fake account, ha? Gawa-gawa pa talaga kayo ng para... Naku, Banat Bay. Akala ko mataas level mo. Ano na kayo, Banateros? Pa low level na? Los nyo. So, parang bata, ano?
Los. Anong los nyo? Kayo naman, gagawa pa talaga kayo ng fake account, no? Para lang makakomment dito. Wala talaga kayong yagballs, no? Wala kayong yagballs. Bakit di na pakita nyo talaga yung pangalan nyo? Kilala naman namin kayo kasi alam namin yung style nyo eh. Yung gagawa kayo ng mga fake account tapos papasok kayo sa vlog na may vlog tapos i-comment nyo yung pangalan nyo. Hindi, may mga ganyan eh. Siyempre, ayaw nilang, alam mo, tangina, matagal na ako sa vlogging, alam ko yung style yung ganyan. Alam ko yun, yung mga gumagawa ng sarili nilang troll, tapos i-comment nila, uy, sabi ni ganito, o ganon. Pero actually, sila naman yun. Para lang mabanggit nila yung pangalan nila. Wala na sa topic yan. O, ewan ko nga eh. Wala nga sa topic, pasok ng pasok eh. Alam mo kung bakit? Kasi nga, pinag-uusapan natin dito yung sagot ni VP Sara Duterte. Kaya nasa topic pa din. Nandito pa rin eh. Ayan tingnan nyo. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yun. Very straightforward yun. Ibig sabihin, bawal sa tanga. Hindi na kailangan ipaliwanag yun. Basa! Bawal ang tanga. Hoy, meron ako ditong libro How Not to Vlog. Bawal ang tanga. Di ba? Mali. Hindi, kaya ito si Jay Guevara, ba't daw nag-iba yung boses ko? Kasi nga, di ba parang yung kay Pastor Eli Soriano? Ay, pastor ba paano niya? Ministrong Brother Eddie Soriano. Di ba may kasama siya nagbabasa? So, ibang tao yun. Siyempre, kunwari, panat ba? Basa! Bawal ang tanga. Ayun! Grabe kayo. Wala naman tayong pinariringgan. Tinanong ako kung ano yung sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Silang lahat. Good answer! Ang galing talaga na sagot ni BP, no? Sino bang naggurgur sa'yo? Silang lahat. Malaman yan. Kasi bakit? Alam naman natin kung sino naggurgur sa kanya, di ba? Alam natin na naggurgur sa kanya ay etong si Tamba. But this time, ang sagot niya, silang lahat. Sino yung lahat? Hindi, tanongin ko kayo, sino yung lahat? Sino pa ba sa tingin ninyo? Kasama ba dyan sa lahat si Tambi? Pwede. Kasama ba dyan si Ant-Man? Pwede. Kasama ba dyan si Drunker Master? Pwede. Di ba? Kasama ba dyan si... Wag na. Kayo naman, masyado nyo namang dinidikdik si Galit na galit kayo kay Aimee. Di natin alam, pero hayaan natin na mahirap kasi alam ko magkaibigan sila ni Aimee. Lang binanggit na pangalan ang bise, pero hindi naman sekreto na nagkatensyon sila noon ni House Speaker Martin Romualdez na pinaringgan pa ngang tambaloslos o isang ganid na mythical creature. Parang yung malaking duwende. Hindi ko sinabing itsura lang niya. Parang malaking duwende. Di ba? Parang, ano ba to? Yung Papa Smurf? Papa Smurf! Di ba? Lupit talaga ni Papa Smurf, no? Sabi kahapon ni Romualdez, na-miss na niya ang dating unit team. Obviously, we miss the closer interactions that we had during the campaign. Grabe yung plastic mo.
But nonetheless, there's some politics and there's some personal, and we only wish the Vice President nothing but the best. Sabi ni Speaker Romualdez na miss na daw niya yung unity niyo dati during election. Any comment? Anong comment natin dito? Bibi, ano yung mga katangian ng LGBT? Nagbabalita mo. Alam niyo na. Grabe, no? Hindi. Alam mo, nagpipigilan to. Maniwala kayo sa akin, nagpipigilan to si BP Sara Duterte kasi, ewan ko, hindi pa siguro napapanahon. Unti-unti pa lang yung mga pitik niya tulad nung gumawa siya ng TikTok at sinabi niyang gurgur, gano'n. Yung mga ganong pitik lang muna, easy lang, ika nga. Okay, kayo, ano masasabi ninyo? Sa balita na yan, natatakbong senador, ang mga Duterte. Ako, katulad nung sinabi ko kanina, panoorin nyo yung video na, na in-upload ko ganina. Sayang naman yung effort ko habang nakikipag-meeting sa Shangri-La. Habang nakikipag-coffee ako. Diba? Ano yun nyo? Ano sa tingin ninyo dito sa binanggit ni BP Sara Duterte tatakbo yung tatlo? Ako talaga hati ako eh. Hati ako kay Pangulong Duterte kasi parang naawa na ako sa kanya eh. Na gusto kong magpahinga na siya. Diba? Gusto kong kung magko-comment ako ngayon, mababasa mo ba? Sara made her right decision. Hindi ko mababasa. O ka-demanding ka, parang ayaw mo mag-comment kung hindi ka rin naman babasahin, ano? Wow! Pataasan na tayo ng ihi dito? Ha? Pataasan na ba ng ihi dito? Ha? Ano dito? May spy ba? Meron? O ba, I love you. Be careful sa salta. Mahalin mo ang kaisa laban sa bayan. Love you. Hindi ko kaisa yan. Cecilia Laran, hindi ko kaisa yan. Scammer yan. Sorry ikaw kung gusto mo makiisa sa scammer, go. Pero kung hindi ako makikiisa sa scammer, it's time. It's time to draw the line between real bloggers and real scammer. Huwag na tayo magpa-tumpik-tumpik pa dito. Ayoko sa scammer. Kung gusto mo sa scammer, may problema mo yung kalayaan mo magpa-scam. Pero ako, hindi pwede sa akin yan. Wag mo akong sasabihan ng, be careful with your words. Nanay kita? Tatay kita? Higit sa lahat, jowa kita? Banat bike, be careful to your words. Ano to? Kailan pa ako nagkaroon ng responsibilidad na jowa? Ha? Alam mo, it's time to draw the line. Ha? Pagka-scammer, wag na makisama dito. Ha? Dapat lumayas na. Gusto nyo palang ini-scam kayo, hindi doon na kayo magpa-scam kayo. Alam nyo, ako hindi ako magagalit kung ayaw nyo kay Banatbay o kaya ayaw nyo kay Jay Guevara. Kasi sino ba nagsabing gusto ko sa'yo? Diba? May mga umiirit pa, ayoko sa'yo, Banatbay. Bakit? Sinabi ko bang gusto ko sa'yo? I'm not even asking for your like. Diba? Tama, mali. Am I asking for your like? Bakit mo siya kailangan sabihin na ayoko na sa'yo, Banatbay? Abay, mas ayoko sa'yo. Ikaw ang punta ng punta dito. Nood ka na nood, tapos sasabihin mo, ayoko sa'yo. Yun. Hindi, di ba? Parang tanga lang eh. Pupunta ka sa isang, parang ganyan yung iba eh. Alam mo yung mga gagor, yung mga bus and trip. Pupunta ng Starbucks. Ayoko dito. Di naman masarap yung kape nila dito. Ba't ka pa pumunta? Di ba may mga ganun eh? Parang tanga lang.
Pupunta, tas lalaitin. Pupunta kay Diwata. Kakain ng pares. Di naman pala masarap tong pares na to. Pero balik ng balik doon, video ng video. Tama, mali. Di ba? Kung ayaw mo naman pala, ala na ang topic, ikaw ang topic, Kea Plaza, kasi kanina ka papapansin. Ikaw na gagawin kong topic. Eto na, tapos na to eh. Sinabi niya yung gurgur na, yun na yung topic. Ikaw na ngayon. Asan ka? Sige, arugain natin to kanina pa ito si Kea Plaza eh. Feeling ko walang nag-aaruga dito eh. Tanungin muna natin, Kea Plaza, babae ka ba o lalaki ka? Para alam ko kung kanino kita papaaruga. Sige na, ang hilig mong umepal. Kanina ka pa umeepal. Di ba? Sabi ni Garski, kulang sa dilig. Bakla yan, sabi ni Diego. Grabe naman kayo. Huwag naman ganun. Asan na? Di ba? Kanina, hindi ka pinapansin. Ayaw mong, hindi ka, message ka dyan. Wento ka na lang. Ginawa mo pa akong nagbabayad ka ba? Maria Stella Pineda, I always love your wit and charm. Banat ba yun? Hindi. Binibiro ko lang. Pero sa totoo lang, hayaan nyo na kasi yung mga ganyan. Level down ka na. Hindi Nanunod ka nga eh. Ibig sabihin ng nanunod ka, level up pa rin ako. Pag hindi ka na nanonood, level down na ako. Kaya lang, habang nanonood ka, hinahangaan mo ko, level up ako. Ganun lang, simple yun. Hindi, di ba? Dami ng diktador pati sa comment. Actually, maraming ganyan. Natatawa nga ako kasi may mga nagko-comment dun kay Master Judea. Ayoko kay Banat Bayo. Bakit nanugo ka kay Master Judea? Alam mo yun? Hanggang kay Master Judea, ang nasa isip mo yung pagmumukha ko. Di ba, mantakin mo na kay Master Judea ka na, sasabihin mo pa rin, bukang bibig mo pa rin pangalan ko. Anong tawag sa'yo? You're obsessed. Di ba? Huwag ganun. Eto si Kea Plaza, feeling ko yan. Kampon ito ng mga damonyo doon sa kabilang. Sa kabilang kubol. Di ba? Tuloy tayo. Ano next topic natin? Actually, wala namang ibang topic ngayon. O hindi yan eh. Hindi, wala talagang ibang topic ngayon. Sabi nito isa, mga hirit nyo din. Banat ba? Bakit kayo nag-aaway nila? Sino man nag-aaway? Walang nag-aaway. Sana magkaisa na lang kayo. Kaisa naman sa pagpinaglalaban. Hindi. Paulit-ulit naman. Madam, ito ewan ko lang madam, bakit pa ulit-ulit? Hindi Leamor Amoroso, bakit pa ulit-ulit? Ilang beses na namin pinaliwanag. Una, hindi kami nakikipag-away. Sinisita lang namin ang mali dahil yan po ang banateros. Pag mali, binabanatan. Pag tama, pinapalakpakan. Sinisita lang namin ang mali. Nasita na namin yung mali. Kayo, pabalik-balik ka, sasabihin nyo, nangaaway ka naman. Alam mo yung salitang ng aaway? Alam mo anong tawag dyan? Pangbatang salita, pang-immature. Immature ka? Ano to? 11 years old ka pa lang? Ang tanda-tanda mo na yung pa rin yung word na ginagamit nyo. Inaaway. Bakit ganun? Pangalawa, sana magkaisa kayo kasi isa naman ang pinaglalaban nyo. Hindi. Sorry to say. Magkaiba kami ng pinaglalaban. Kami para sa bayan, sila para sa views. Magkaiba. Para sa kita. At higit sa lahat, para sa resort.
magkaiba kami. Hindi wag mo ako sasabihin na makipag-isa dahil pareho kayo ng pinaglalaban. Papalagan ko yan. Hindi ako papayag na ako nakikipaglaban at antindi ng mga pinagdadaanan ko, tapos sasabihin nyo pareho kami ng pinaglalabanan. Sorry hindi ako papayag dun. Ako nakailang demanda na ako. Nakailang panggigipit na ako galing sa gobyerno to, hindi ko lang kinikwento sa inyo. Tapos sasabihin mo, pareho kami ng pinaglalabanan? Ang kapal ng mukha nyo. Walang ganun. Hindi sorry ano to? Pang ano lang, immature? Tuloy. Ito pa. Sa gitna ng lumulutang na plano ng mga Duterte sa darating na eleksyon, patuloy din ang pagdinig ng Kamara sa madugong drug war ng nakarang administrasyon. Katunayan, plano ngayong imbitahan ng mababang kapulungan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating PNP Chief Senator Bato de la Rosa. Una nang sinabi ng House Committee on Human Rights na wala silang balak imbitahan ng dalawa. Pero dahil sa bigat ng testimonya ng pamilya ng mga biktima, dapat na raw... Kung kay Boss Dadaya, minuro na yan. Hindi, alam mo, naiintindihan ko talaga yun. Hindi, ito walang biro. Minsan naaawa na lang ako sa mga makikitid ang isip Totoo, walang biro. Yung makatulad yung isa, yung comment ng comment dyan. Naaawa na lang ako makitid ang isip nila. Kaya hindi ko na pinapatulan, hindi ko na sinasabihan ng mga tanga, mga putang ina nyo. Hindi ko na sinasabihan ng ganun. Kasi, hindi, ito serious to serious. Hindi na nga nila maintindihan, lalaitin mo pa. Di ba? Ayaw mo na sila, sila Jay Guevara tsaka si Boss Dada. Pero ako hindi ko na yan. Kasi naawa ako kasi ang kitid ng isip, ganun Hindi, the way pa lang mag-comment, makikita mo nang makitid ang isip. Diba? The way pa lang mag-comment, makikita mo na kung anong level ng understanding nila sa buhay. Tapos, lalaitin mo pa. Tapos, mumurahin mo pa ng putang ina. Di lalo lang, alam mo yun, tanga na nga, binura mo pa. Wag na, nakakaano. Kawawa naman, di ba? Para sa akin po, naawa ako naawa ako. Kumuntakin mo. Kasi, mahirap din maging tanga, sa totoo lang. Di ba? Mahirap din maging tanga. Hindi, meron kasi ako ito walang biro to, Meron talaga akong mga kilalang pinanganak ng tanga, Yung hindi ko alam kung pinanganak sila ng tanga, tapos habang lumalaki kulang sa nutrisyon, kaya hindi na nag-develop yung mind. Hindi, gusto ko maintindihan minsan yun Hindi nyo ba naisip? May mga taong matalas ang isip. May mga taong malalim ang pananaw sa buhay. May mga taong ang galing ng common sense. Diba? Tapos, may mga tao talagang sadyang tanga lang. Hindi kayo na doon, Hindi nyo napapaisip yon. Ilan dito ito seryosong tanong to seryosong tanong. Ilan dito sa inyo ang meron kayong kaibigan na tanga? Yung talagang sadyang tanga. Ano ba definition ng tanga? Okay, ito linawin lang natin kasi meron yung meron yung mahina sa academics, pero alam mong may alam, magaling mag-unawa ng bagay-bagay, magaling umintindi, di ba? Pag tinuruan mo natututo, pero meron tayo talagang kaibigan na sadyang tanga lang. Yung kahit anong pilit mong ipaliwanag ang bagay, hindi ma-absorb nung utak. Parang yung utak na bulok na, matigas na, ika nga, parang hindi na makapasok dun yung mga, yung very, very slow. Oo, madam. Parang ganun. Di ba? Ang dami ko namimit na ganyan. Hindi, halimbawa, pakikuha nung kape. Sir, mainit.
na kung sinabi mong frappuccino o kaya iced coffee. Diba? Matik naman, mainit yun. Tama, mali. Tanungin ko kayo, eto ha, wala akong tinutukoy na vlogger dito. Kayo ha, banggit kayo ng Pero ang tanong ko sa inyo, meron mo ba kayong kaibigang ganun? Di ba? Sigurado ako meron eh. One way or another, meron kayong kaibigang ganun eh. Yung mahirap mong bilinan ng bagay-bagay. Pag binilin mo sa kanya, hindi pa rin nakuha. In-spelling mo na, enumerate mo na yung instruction. Kasi nakaka-relate ako. Minsan may mga ganun akong na-encounter sa buhay. Enumerate mo na instruction. No? Ito, gagawin mo. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos may tanong pa siya sa dulo. Sir, paano ito? Pangina niya. Kaka-enumerate mo lang kung paano gawin. Sabi lang tatanong pa, Sir, paano to? Ilan sa inyo dito, taas nyo nga yung kamay nyo pagka meron kayong kaibigang ganyan. O iniwan nyo na yung kaibigan yung ganyan. Diba? Minsan may mga ganyan sa comment section. Yung paulit-ulit na, bakit nyo naman kasi inaaway? Pinaliwanag mo na, uulit-ulitin na naman. Diba? Yung gusto mo magalit pero natatawa ka na lang. Grabe makataas ng kamay itong isa. Hindi, alam mo, minsan, eto, walang biro May mga may mga nag-audition sa Mocha Girls na ganyan. Kaya, eto, walang biro to, kaya sa Mocha Girls, bawal ang tanga eh. Kasi, irritable ko sa tanga eh. Walang biro to irita talaga ako sa tanga. Kaya pag nag-audition, kahit anong ganda mo, alam mo yung ganda-ganda nito. Tapos, binigyan mo ng instruction, sabi mo, mag-prepare ka ng 2 minutes na sayaw. Di ba? Tapos, pagdating doon, Sir, pwedeng kumanta na lang? Sali ka ng sali ng dance group, gusto mo kumanta ka na lang. Yung bang ganun? Yung sasabihin mo sa isip mo, sandali, te, ano to, ganda lang? Ganda lang, te? Ang daming, alam mo, minsan nga gusto ko sabihin, gusto mo mag-ball star ka na lang? O kung kaya magpokpok ka na lang? Pwede rin. Alam, baka ma-offend eh. Pag sinabi kong ganun, magpokpok ka na lang. Kasi bawal ang tanga dito eh. Yung pinasasayaw ka, gusto mo kumanta. Meron din iced coffee. Oo nga, meron din iced coffee. Pero pag sinabi mong iced coffee, iced coffee. Tama, mali. Hindi mo naman sasabihin ng isang coffee malamig at hindi mo sasabihin iced coffee. Bakit? Kanyo. Kasi dalawang klase ng malamig na tubig. Malamig na tubig. Malamig na kape. Iced coffee at saka frappuccino. Yung shake na coffee. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, malamig lang na coffee. Understand? Understand? Sino nakaisip nun? Ngayon naalala ko doon yung video ni Jay Guevara kanina, yung reporter ng TV5 paulit-ulit. Hindi, alam mo, may mga ganyang reporter. Lalong-lalo na sa showbiz. Naku po, ang daming ganyan. Yung mga Barbie na reporter, tapos para lang meron silang pang 150, nagi-reporter na sila. May mga ganyan kasi tagal ko sa entertainment, ang tagal kong nagpapa-envelope, nagpapa-merienda sa mga reporter ng showbiz, lalo na yung mga Barbie. Talagang kahit anong paliwanag mo sa kanila, hindi talaga nila maintindihan. Ito na, may pumasok na naman. Di ba? Tuloy natin. Game na. Game naman na. Ano ba akala mo? Ito si Juliet. Game naman na. Ito, basketball. Naharapin sila ni Duterte at De La Rosa. Much as I want to give courtesy
to the former president and the senator, Bato de la Rosa. The former president would look into his own heart and realize what he has done in the past 6 years. Sa pagpapatuloy ng pagdinig Si Benny Abante naman. Sir, pastor. Alam mo, wag kang kasi masyado nagpapaniwala dun sa mga ini-interview niya dyan. Kasi parang sinasabi niya, as much as I want to give courtesy sa mga kay Presidente Duterte dahil dating Pangulo at kay Senator Bato, parang ang dating look into your heart. Parang mo na sinasabing guilty na kaagad. Diba? Sir, there are always two sides of the story. Ha? Laging dalawa yan. Hindi pa pwedeng yung problema kasi, madaling maniwala kung sila lang yung nakakausap nyo. Maganda siguro, tama naman yung idea na sige, patawag ninyo. Okay yun, sir. Wala namang problema yun. Pero yung sabihin mo na it's time na to look at your heart kung meron ba, na to look into your heart kung meron bang ginawang Hindi, sir. Ako doon para mong hinusga na kaagad yung mama na parang may mali ka kaya isipin mo mag-reflect ka na kaagad. Hindi, 'di ba? Sana wag pong ganoon, 'di ba? Sana po hindi ho tama 'yon. Kasi siyempre paniniwalaan at paniniwalaan yung mga naririnig nyo ngayon. Alam naman po na. Alam nyo, minsan kasi hindi maintindihan ng iba eh. Ito, hindi naman po tayo sa ng mamata ng iba. Minsan kasi may mga magulang, hindi naman nila kilala yung kanilang mga anak talaga. Kaya nga 'di ba pag bigla na lang may makikita ka, bigla na lang ira-riding in tandem yung isang binata doon. Tapos pag napatay, ano sasabihin ng magulang? Mabait naman yung anak ko, walang kaaway yan, ba't pinatay? Hindi, isipin niyo yun Ang daming instance niya na ganyan ang nangyayari. Mabait naman yung anak ko, hila namang yun, ba't pinatay? The real story is this. Hindi nyo kilala kasi anak nyo. That's the truth. Marami sa sa mga, lalong-lalo na doon sa laylayan, marami dyan, sa totoo lang, hindi naman nyo kilala yung mga anak nyo eh. Hindi nyo alam kung saan kumukuha ng pera yan. Alam nyo, ang dami kong alam na ganyan. Kaya nga, sorry to say pastor pa naman to si Abante. Bishop pala. Alam ko bishop to eh. Parang kulang po ata kayo, sir, sa touch sa ground. Sa touch po kasi pagka kayo nasa ground, marirealize niyan. Marami diyan ang akala ng mga magulang nila nagtatrabaho ng matino yung mga anak nila. Pero hindi nila alam, sumesegue sa pagtutulak. Yung iba sumesegue sa pamamamakla. Yung iba nagiging pokpok nang hindi nila alam. At eventually maraming nakakaaway. Kasi tandaan nyo, nung panahon ni Duterte, nag-unsehan Nag-unsehan ho itong mga distributor, yung mga tulak, yung mga nagbebenta, nag-unsehan po sila. Tapos, yung mga involved o yung mga supporter o yung mga protector pala, hindi supporter, protector na mga pulis, inunahan na nila yung kanilang mga asset, yung kanilang mga tao sa ground kasi bago pa sila isumbong. Nagtumbahan na sila, as in, nagurgura na sila. Tapos, tayo, naakala natin ng bait-bait ng anak natin. Oo, mabait sa inyo yan. Totoo naman, mabait sa inyo. Sa katunayan, kaya nga nagtulak dahil sa inyo eh. Bakit? Nag-anak-anakan eh, wala kayong trabaho. Di ba ho? Ito, walang biro ito. Ganyan na nangyayari sa mga
anak ng anak, walang trabaho, tambay si tatay, inom ng inom, o si anak, dumiskarte sa buhay, o nalulung sa pagtutulak, o konting, kasi alam mo, may nakausap ako eh. Eto, walang biro ito ah. May nakausap akong, ano siya eh, nung panahon ni Pangulong Duterte nun. Ano siya, tawag doon? Yung, hindi naman siya supplier, runner, ika nga. Runner lang siya ng ano. Tapos tinanong ko magkano kita niya, ang baba lang. Sabi ko, bakit? Bakit ka pumapayag? Pandagdag, hindi man ako gumagamit eh. Mabait ako. Hindi ako gumagamit. Ano lang naman to, pandagdag lang. Ano ba naman yung ibibigay mo, abot mo lang dun. Di ba? Sabi ko nga, swerte mo, hindi ka nadali, hindi ka ginanon, ha? Or else, iiyak yung nanay mo, sasabihin sa'yo, boy naman yung anak ko. Maraming ganun eh, yung mabait talaga sila. Matino sila, nagtatrabaho naman sila, walang problema, kaya lang sumasideline, ika nga. Diba? Dumidiskarte. Kailangan nila ng konting pangtustos, tapos nainggit sila sa mga kaibigan nila sa TikTok na bakasyon ng bakasyon. Mga ganun eh. iPhone ng iPhone, hindi nila alam, pokpok naman pala yung kaibigan nila. Ang daming ganyan, yung paglabas ng iPhone 15. Talagang papakita yung tatlong, wait, yung card ko lumalabas. Papakita yung tatlong tuldok. Hindi to iPhone 15. Para talagang bibidyo ganun. Tapos, anong trabaho niyan? Wala, PR lang. Utangin ng PR yan. PR na, kabili ka ng cellphone, agad-agad. Tapos pag tinanong mo yung nanay, anong sasabihin mo sa anak? Mabait siyang anak ko, hindi nga palalabas yan eh. Dito lang lagi yan, minsan lang lumabas. Tapos pag uwi, may pera ng dala. Minsan lang lumabas. Pag uwi, may daladala ng pera, may iPhone na. Ang inang trabaho yan, big time. Tapos ang sasabihin ng magulang, mabait siyang anak mo. Hindi nga mahulugang conservative yan. Ang dami kong kilalang ganyan, conservative. Pero ano yan, may body count yan. Giniit ng mga abogadong tumutulong sa mga biktima na si Duterte ang pinaka-responsable sa mga patayan sa drug war. We have on record until 2022, you have the president saying that he was responsible for these killings. He is taking all accountability for these killings. And in fact, we also have a video recently that we unearthed that where he says that his only crime is extrajudicial killings. Iimbitahan din ng komite si dating Senador at Justice Secretary Laila De Lima na unang nag-imbestiga sa tinatawag na Davao Death Squad. Bakit hindi niyo imbestigan si Junel, no? Dapat yun ang imbestigan. Nakalimutan na kagad nila si Junel, ano? Hindi kasi, tandaan ninyo, inimbestigahan yan sa kamera si Junel. Diba? Diyan nga natin nakuha yung Junel. Paano katawagin ng ni Secretary? Junel. Diba? Yun ang imbestigahan nyo. Nakalimutan nyo na kaagad. Ito. Panoorin pa natin, ha? Mga iba pang issue. Actually, wala naman talagang issue. Ginagawan lang natin ng issue. Hindi. Ito, issue to eh. Ito, style to. Isipin, naku. Alam mo, tawan-tawa ako dito. Bakit? Ginagawa kasi talaga to. Nasapina ng National Bureau of Investigation si Senior Technology Officer Art Samaniego. Kaugnay ito ng pagiging pasimuno umano ng hacking sa ilang websites. Sinuspinde ng Manila Bulletin si Samaniego at ang isa pang empleyado. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio.
Nagpunta sa opisina ng Manila Bulletin ng mga ahente ng NBI Cybercrime Division para ihain ang subpoena sa kanilang Senior Technology Officer na si Art Samaniego ngayong araw. Wala si Samaniego at tanging legal officer at opisyal ng kumpanya ang tumanggap ng subpoena. We need to subpoena him. Definitely kailangan natin marinig yung side niya. Kailangan niya munang i-explain. Alam mo, etong si Samaniego, nung dati, lagi ko nakikita to. Kasi actually may kapangalan siyang kaklase ko. Akala ko siya. So, lagi ko itong tinitingnan. Kasi every time may issue about cybercrime, anything about technology, lagi siyang ini-interview ng media. Lagi siyang nangunguna. Diba? Tapos, ngayon, yung isang hacker, tinuro itong si Samaniego, isang editor ng Manila Bulletin, sa tech IT o technology, tungkol sa technology, itinuro na inuutusan pala silang i-hack daw, di umano. Okay? Nitong si editor ng IT ng Manila Bulletin na si Samaniego. Pag hinak, biglang ibabalita na eto, na-hack tong isang ibig sabihin, sorry to say sabi ko sa inyo nung dati pa lang, usong-uso na ang for the content. Ito ang isang halimbawa, kung ito man ay totoo na sinabi nitong hacker, ito ang tinatawag na for the content na media. Gumagawa ng content, nag-iimbento, kahit wala naman dapat, nanguutos lang, o i-hack mo to, gawan mo to, tapos i-report ko. Kasi ang sabi, di umano na itong mga NBI, eto daw, nangunguna sa balita lagi ito pagdating sa mga hacking. Sabi ko, sounds familiar. Hindi, sounds familiar kasi ganyan din ang ugali ng mga ilang vlogger Gagawa ng eksena, gagawa ng para merong balita. 'Di ba? Pupunta dun sa lugar, mag-iimbento o gagawa katulad nung si Bungal. 'Di ba anong ginawa niya? O sabihin niyo binayaran lang kayo O ganito. Yung pala yung mga kinuha niya mga tambay lang pala doon. Yun ang tinatawag na for the content. Para lang may ma-content. Di ba? Kaya nga alam nyo, ingat kayo kasi marami po niyan. Hindi lang, eto nga yung sinasabi ko sa inyo, hindi lang po yan sa mga bangag vloggers. Marami po niyan. Yung talagang gusto lang nilang, yung gagawa. Kasi alam mo, hindi ho kasi biro. Ito sasabihin ko na sa inyo. Hindi ho biro ang araw-araw kang mag-live. At araw-araw kang maghahanap ng issue na kukomentuhan. Tayo nga, consistent tayo noon. Isa ho tayo sa, hindi ko naman sinasabing ako ang una. Okay? Marami kasi dyan, yung mga unang mga vlogger, per issue base. Okay? Ganito nagsimula ang vlogging Kasi, I know this kasi kung maaalala nyo, di ba, yung Mocha Usum Vlog talagang nag-una. And for your information, alam naman natin lahat na kami po ni Mocha yun. Hindi lang si Mocha ang dumidiskarte dun sa Mocha Usum Vlog na yan. Kami po dalawa yun. Kaya alam ko na yung takbuhin ng vlogging. Yung ibang mga vlogger, nung simula, yung mga vlogger ni Pangulong Duterte noon, yung mga bumalimbing na ngayon, per issue lang sila. Okay? Ako po yung isa sa mga nagsimula ng araw-araw. Kasi nga gusto kong mag-react. Tandaan niyo, ginawa ko ho ito na araw-araw react. Kasi nabore po ako during the pandemic at ayaw na ni Mokhang magsalita sa Mocha Usum Vlog. As a matter of fact, there was a time na tinanggal niya akong admin. Tanggalin na nga kita! Kasi dami kong tinanggal niya ako. So inaraw-araw ko yun. Kasi sabi ko hindi ko matiis yung opinion ko. Yung alam mo yung opinion ko,
Kaya I know and I understand na yung iba, ang temptation, gumawa ng sariling issue. Gumawa, alam mo yun, mag-iimbento, gagawa ng chismis, diba? Mag-create ng conflict, sasabihin may spy, kahit wala namang spy, pataasan kayo ng ihi dyan. Bakit? Kasi wala silang makontent. Diba? Kaya nga atat silang pumunta doon sa venue para mauna, para gumawa sila ng content. Ganun ko kasi ang buhay niyan. Alam mo, marami na hong napahamak yan. Ito walang biro to ah. Meron pa nga dyan, hindi ko na lang papangalanan, palipat-lipat ng content. Bakit kanyo? Kasi yung pinili niyang panig, wala siyang makontent. Kasi ito yung tao na hindi bumabanat eh. Hindi ko na lang sasabihin yung pangalan niya kasi kaibigan natin to. Ito yung tao na ayaw bumanat. Ang gusto lang niya puro good news. Ang problema, wala siyang makuhang good news dito sa kampong pinili niya. Puro negative. Diba? Yun ang totoo. So, anong ginawa niya? Palipat para siyang paru-paro. Palipat-lipat siya ng ano. Kasi nga, mahirap po talagang gumawa ng content. Ako, mas gusto ko pa nga yun, yung ginawa ni Mark. Sa totoo lang si Mark Models. At least, hindi siya nanatiling Marcos vlogger at nag-imbento siya ng mga good news. Nagigets nyo? Kaya kahit papaano may respeto ako. Natatawa lang ako. Pero may respeto ako. Bakit? At least hindi siya yung katulad nung iba na ayaw lumipat ng content, pero imbento ng imbento, kahit mali na, kahit fake news na, nag-iimbento. Tama, mali. Etong si Mark, kahit papaano hindi nag-iimbento. Kaya ang ginagawa niya, hinahabol niya yung mga trending. Which is, there's nothing wrong with that. Kaya lang, medyo nagiging chapsuy yung kanyang estilo. Di ba ho? Okay lang naman din yun. Wala namang problema. So, anong punto ko? Yan ang pag-iingatan natin sa mga vlogger na for the content. Kasi may tendency silang mag-imbento para lang may content. Again hindi po tayo nagpaparinig dito sa kahit sino mang vlogger. Kahit ito ay sinasabi ko sa inyo, even sa mga kapwa ko banateros, mag-ingat tayo sa mga taong gumagawa lang ng balita dahil wala na makontent. So, mag-iimbento na lang. Ingat tayo dyan, ha? Yun, sinasabi ko na sa inyo. Kasi gawain na talaga yan. Mainstream media nga ginagawa yan, eh. Na-adapt na rin yan kasi nga, inaraw-araw na rin ng iba yung kanilang pagla-live. Bakit kanyo? Siyempre, nag-iipon para sa resort. Hindi, tapos yung iba, kung hindi man mag-ipon para sa resort, may sinusustento ang kabit. Mahirap talaga yun. Hindi, alam nyo, sa totoo lang, mahirap kapag may sinustento ang kang kabit. Gastos yan. Siyempre, yung asawa mo, alam ko magkano yung sahod mo. Di ba? Sino dito may mga kabit? Taas nyo kamay nyo. Sige na. Garski, dedebila. Taas nyo kamay nyo! Yung may mga kabit. Mahirap yan kasi alam na mga asawa ninyo yung sahod ninyo. Para kayo, merong pambigay dun sa kabit nyo kasi hindi naman magre-retain yung kabit ninyo kung hindi nyo naman binibigyan. Siyempre, kailangan yung kumayod ng iba. Kaya, wag ganyan. Kasi talagang ng tendency niyan, hirap nga boss, grabe. Baliw. Wala nga amin. Di totoo yan. Ipapahama kayo niyan. Bakit? Kasi hirap mag-ipon Ang bihira. Di ba? Kawawa ka dyan. At saka high maintenance yan. At saka, kaya mga ginawang kabit yan.
Kasi malakas ang ano niyan, malakas ang kiliti niyan sa'yo. Hindi, malakas ang kiliti mo dyan. Pag kiniliti ka niyan, butas ang bulsa mo. Tama, mali? Randel? Itong mga allegation na to, may katotohanan ba to? And then from there, we will assess the testimonial evidence. If sufficient enough to file direct filing process, we will do. Noong nakaraang linggo nang iharap sa publiko ng NBI ang 3 hacker na sangkot sa kaliwat ka ng insidente ng hacking sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, militar, mga bangko at ilang private companies. Grabe, no? Hindi mo makalahin ang tatalino nito mga to, no? Pero parang mga tambay sa kanto. Di ba? Hindi, napanood niyo yung ano, meron ako napanood recently lang sa Netflix, yung sa stocks. Kung alam niyo yun, i-comment niyo dyan. Ang galing niya kasi hindi conventional yung ginawa niya sa stocks, tapos ang laki ng kinita niya sa stocks. Di ba? Nung nakita ko kasi ano itsura nila, alam mo, iba yung itsura, no? Yung mga magagaling sa computer sa ibang bansa, iba yung itsura. Dito yung mga hacker mukhang tambay sa kanto. Parang ano? Parang alam mo yun? Parang nagbebenta ng kung ano. Hindi Wall of Wall Street, iba. May bago ngayon sa Netflix. Ang isa sa mga ito na si alias Kangkong, empleyado rin ng Manila Bulletin at inutusan daw ni Samaniego na manghak umano para sa kanyang mga isinusulat na artikulo. Ayon sa opisyal ng Manila Bulletin, gumugulong na ang sarili nilang investigasyon sa umano'y pagkakasangkot ng mga empleyado nilang sina Samaniego at alias Kangkong sa hacking. Binigyan nila ng 15-day preventive suspension si Samaniego habang 30-day suspension naman si alias Kangkong. In other words, they cannot come to the office, they cannot even linger around. So, in effect, they're not, for the meantime, they're not considered employee of Manila Bulletin. Iniimbestigahan na rin ng NBI ang extrajudicial confession ni alias Kangkong tungkol sa umunoy 93 websites na nahack niya. Sa isang pahayag, sinabi ni Samaniego na handa siyang makipagtulungan sa investigasyon at linisin ang kanyang pangalan sa lalong madaling panahon. Bukas naman nakatakdang magsimulang preliminary investigation ng DOJ laban sa 3 nahuling hacker. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. So ayan na nga. So ito po yung lesson na matututunan natin dito. Ingat tayo sa mga ganyang klaseng kasi dito yung hindi ko pa sinasabing guilty dito, hindi ko sinasabing guilty yung si editor Pero ingat tayo talaga sa mga sinusundan natin at pinanonood nating vlogger. At pag sila mahilig mag-imbento, maghilig maggawa-gawa ng mga istorya, naku po, medyo na ho kayo doon, medyo tumaas na kilay ninyo doon. Medyo, delicate. Ganyan yung pagtaas ng kilay. Alam mo, bilib na bilib ako sa mga taong yung kayang itaas yung kilay ng isa. Hindi ko talaga magawa yun. Meron akong kamag-anak dati na ganun yung kaya niyang itaas yung kilay na ang taas-taas. Sinong may kaya niyan? Hindi, totoo. Taas nyo nga yung kamay nyo kung kaya nyong pataasin yung isang kilay ninyo. Ako. Tanggalin mo yung mo, tas itaas ang kilay. Si Boss Dada, hindi ko talaga makaya alam ko makapal ang kilay ko, pero yung itaas ang isang kilay. Ako, kaso itlog ko din tumataas. Grabe si Jay Guevara. Ay, nako. Grabe. Ito pa, balita. Wala na tayong balita. Yung mga kriminal. Sige. Arestadong isang notorious na holdapper sa San Pablo, Laguna matapos magnakaw San iba't ibang Pablo! branch ng isang courier service. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña, exclusive. Nakikipagtransaksyon na lalaking naka-jacket at helmet para i-pick up ang kanyang parcel sa isang branch ng courier company sa San Pablo City, Laguna noong linggo ng hapon. Sa gitna ng pakikipag-usap, lumabas ang customer. Tila may kinuha siya sa nakapark ng motorsiklo sa labas at pumasok ulit sa loob. Ako, tip lang mga kababayan. Pag ang isang tao nakasuot ng helmet
ano na yan, red flag na yan. Ingat kayo. Yung mga ayaw magtanggal ng helmet, papasok. Kaya ako, pag kami nakikita akong dito sa vicinity namin, na papasok, naka-helmet, tapos nakababa na ng excuse me, ng motor, tapos maglalakad, naka-helmet, sinisit ako kagad eh. Delikado yan, pag yung naka-helmet. Ito si kuya, hindi nagtanggal ng helmet eh. Pero imbes na mag-abot ng ID, tinutukan niya ng baril ang empleyado. Pumasok pa sa loob ang suspect. Sabi ni Pocho Rose, you are my favorite vlogger, but you can be more respectful to others? Question po ba yun, ma'am? This is just a motherly advice. Be nice and stop being bully. Madam! Thank you. Thank you. Pero hindi naman po pwedeng kasi sinisita mo ang mali, it doesn't mean bullying. Okay? Maybe I sound bully. Okay? I really sound bully. Pero hindi ibig sabihin hindi nasisitahin yung mali. Yun po yun, ha, madam? Although I will take your advice, question mark. But I cannot say na hindi na ako mambubuli kasi your definition of bully, ako is criticizing it. Yun ang definition ko. So pagka sinita ko ang isang tao, isang vlogger, it doesn't mean bullying yun. Maybe nakikita mo yun as bullying. But for me, nagkataon lang, talent ko yun. Diba? Yun lang naman po. At inabot ng empleyado ang parcel. Pinapasok ng lalaki ang empleyado sa loob ng kanilang opisina. Sabi nga ni Mami Aniven, exposing scammer is bullying. May mga ganyan ng mga banat ng mga banateros eh. Mga bilib talaga ako sa banateros. At tinangay ang laman ng mga kaha. Paglabas ng suspect, nakaabang pala ang mga pulis para arestuhin siya. Bulaga! Entrapment operation pala ang nangyari. Nagpanggap na empleyado ng kumpanya, isang pulis. Alam mo, very good tong to San Pablo Police Taga dito kami, taga San Pablo. Diyan kami sa Setiling nakatira. Hindi, ang nanay ko taga San Pablo yan. Alam mo, ang galing ng ginawa nila kasi na pala ito, may pattern na pala si kuya ng tawag doon, nang hold up ng LBC to di ba? Chawalsi, salamat po. Inabangan ko alay mo. Salamat. Kahit binabati, ikaw ba yung mga bati ko? Anyway, so inabangan na nila. Tapos pulis din pala yung nagbebenta. Nagbebenta yung nandun sa counter. Di nangyayari, di ba? Ang galing, panalo. Inabangan. Kasi maganda yan kesa yung, kasi tandaan niyo hindi, di ba ganyan din yung ginawa namin doon sa, ng scooter ko. Ganyan din. So, inabangan din. Inabangan din namin yun. Ibig sabihin, in-entrap. Kasi pag entrapment, pwede mo na kaagad arestuhin pag in-entrap mo. Tihin ng suspect. Notorious daw kasi ang lalaki sa pang-hold up sa iba't ibang branch ng courier company sa Quezon. Ang modus ng suspect, o-order siya ng gold sa isang online store at ipipick up sa branch malapit sa kanya. Pupunta siya at sa halip na ID ang ibigay, tututukan niya ng barilang empleyado. Bakit kasi wala silang security guard, Mahal din siguro. Matagal nang nanonood kay Banatbay, kilala na. Pero pag bago ka pa iba, isipin mo, solid fan ako. Kaya simula nun hanggang ngayon, mahal kita. Thank you very much. Thank you very much. Hindi, ganyan talaga. Minsan talaga nami-misquote ako na na masungit, mataray, ganyan. Pero hindi nila alam, sweet lover ako. Kasi drummer ako eh. Ang drummer, sweet lover. Totoo. Meron bago ngayon. Ang vlogger, sweet lover. Di ba tama, mali? Tangayin niya ang parcel nang hindi ito binabayaran. Merong representative nagtungo dito sa police station para mag-complain regarding sa mga series of robbery. Chawal, salamat po. Unique ka po ba? Salamat po.
Chief Lieutenant Colonel Saldivar, palakpakan. Gusto ko yung mga ganyang diskarte ng mga pulis natin, palakpakan. Kung sino man ang boss ninyo dyan, ay napakagaling. Hindi, balita ko magaling yung dyan sa yung regional director ninyo. Kilala ko yung regional director ninyo, napakagaling yun. Napakatikas niya. Kaya naman na expected ko na napakatikas ng mga chief diyan sa San Pablo City. Kaya tuloy nyo lang yan, ha? Galingan, ha? Sariaya, Candelaria at saka Padre Garcia, Batangas, kung saan sila yung biktima. Na pagdating sa branch, doon niya ngayon na-hold upin yung teller. Kunin niya pa yung pinadala na order niya. Ang suspect din daw ang nasa likod ng pang-hold up sa isang branch sa Sariaya, Quezon noong June 21, kung saan nakakuha siya ng 3 parcel na nagkakahalaga na mahigit 280,000 pesos. Napag-alaman din nilang laruan lang ang baril na ginagamit ng suspect sa pang-hold up. Kahit nga pulis natin nung hindi mo mapansin na pellet gun ito kasi replica nga. So, ikaw bilang teller, urusan kung civilian ka, matatakot ka talaga. Nakita na lang natin ito na napansin na lang natin ng replica after his arrest. Nakakulong na ang suspect sa San Pablo City Police. Naharap siya sa kasong robbery. Nagbabalita mula sa frontline. Alam mo, nakausap ko yung magulang. Sabi, mabait naman yung anak ko eh. Wala nang kaawayan niya. Mabait yung anak kong yan. Lagi nga may daladalang chicken joy pag uwi. Mabait yung anak kong yan. Walang kaawayan. Ba't may pera naman, may trabaho yung anak kong yan? Di ba? Lagi naman ganyan eh. Meron kayong nakitang, sorry wag ko kayo magagalit tayo mga magulang. May nakita ba kayong namatayan ng anak at sinabi, walang yayang anak ko, mabuting namatay siya. Walang yayaan, talagang drug addict yan. Deserve niya yan. May nakita kayong ganon? Hindi, tanungin ko kayo. Wala, di ba? Matik yan eh. Pag namatay yung anak nila, sasabihin nila, hindi bait yung anak ko, walang kaaway yan, hindi nagbebenta ng droga yan, mabait yan. Hindi nyo kilala kasi yung anak nyo. Alam mo, may katulad yan eh. Ito, warning ko ito sa mga kababaihan. May katulad yan eh. Yung mga, di ba, mga dahilan ng mga anak na babae doon sa kanilang tatay. Tay, okay naman yung maliligaw ko, mabait. Gaga. Siyempre, alam naman sabihin niya, hindi ako mabait, manyak ako. Kaya kita nililigawan, gusto kitang banatan. Siyempre, mabait yan. Sa simula, nakakita ka naman liligaw na masama ugali. Walang ganon. Tama, mali. Kaya kayo mga kababaihan, ingat-ingat kayo sa mga manliligaw nyo. Mabait talaga yan pag nanligaw. Meron ba naman meron ba manliligaw na pupuntahan ka? Ano tong dala-dala mo? Tae. Bakit? Bastos ako eh. May ganon? Wala, di ba? Siyempre sasabihin niyan, mabait siya. O kaya kayong mga babae, kayo nagpapaniwala sa mga kalalakihan. Mga manyakol yung mga yan. Kala mo, bait-bait. Sabihin mo, eto, walang biro. Alam mo, gusto mo malaman kung mabait yung manliligaw sa inyo. Sabihan nyo kagad, sige, payag ako. Basta, tayo, pero 10 years tayong walang ganun. Hanggang ikasal tayo, 10 years tayong magjowa. After nun, kakasal tayo, dun pa lang tayo magaganon. So, magtiis ka for 10 years. Pag pumayag ka, sige, go. Tingnan nyo. Sige. Sige na, pustahan, bukas na bukas. May jowa na pala itong nanliligaw. Magkakaroon na ng jowa yung manliligaw mo. Tama, mali. Diba? Kunwari lang niya, mabait-bait. Sabihin mo yan, wala na yan. Bukas na bukas, iba na nililigawan yan. Diba? Kaya ka pala pinagpalit sa best. Oo. Ito, hindi nyo alam to, ha. Hindi, walang nangyari sa amin nung jowa ko. Dalawa kong jowa. Honest to God, walang nangyari.
Ganun kasi ko eh. Bago ang lahat, wedding ring. Yan ang prinsipyo ko noon. Walang biro, talaga kayo, niniwan ako. Yung palang habol lang sa akin yung katawan ko. Yung katawan ko pala habol sa akin. Hindi, totoo, prinsipyo ko kasi talaga yon na bagong sabi nga the safest X is, dagdagan nyo na lang ng S, wedding ring. Diba? Yun ang Joe Art Barredo, maraming salamat. Ibig sabihin pala, boss Nata de Coco, hindi, sagu-sagu na. Sagu-sagu na to. Ganun ako. Kaya nga sabi ko kasi, tuloy, wala tayong mahanap. Mahirap kasi maghanap ng ngayon, yung straight na babae ngayon. Kasi kagad na sinasabi ko, basta ako, gusto ko mag-jowa muna ng 10 years, tapos doon sa kasal, doon tayo pwedeng mag-ganun. Kaya iniiwan ako lagi. Sabi, 10 years? Ilang taon ka na ngayon? 50, 60 pa tayo wala na, patay na yan. Durog na yan, wala na. Sabi siguro, wala na. Durog na. Stricto ka pala, oo. Pag ako nagkaanak, kawawa yung anak sa akin eh. Bakit? 30 years old siya pwede magpaligaw. Oo. At saka yung manliligaw sa kanya, yari sa akin yun. Unang tanong ko doon, kaya mo na bang buhayin? Ilan ang kotse mo? Isa. Paano pag ginamit mo, di wala nang gagamitin tong anak ko? Ganun talaga. Yari talaga anak ko sa akin. Kaya mabuti talaga wala akong anak. Ay, sasabihin ko talaga, bakit 30 years old? Ito, seryoso to kasi 20 to 30 years old, ano pa yan, kinikilig-kilig pa yan eh. May mga ganun yung kinikilig-kilig pa. Pag 30 years old, sanay na sa buhay yan. Alam niya na yung mga manluloko. Amoy niya na. Hindi na maloloko yan, mahihirap na. At saka yung kilig, wala na. Yung tipong, ang iniisip niyan, paano magpayaman. Kasi ito totoo ito eh. Pag bata ka, high school ka, ang utak mo kagad, magka-jowa. Yun ang goal mo, magka-jowa, di ba? Pagka-college ka naman ang isa sa mga goal mo, body count na, di ba? Alam niyo yung body count. Yun, di ba? Kung ilan ang mababanatan mo. Ganyan eh. Walang biro college. Pero pagka tumanda ka na, umabot ka na ng 30, 35, alam mo, nasa isip mo, paano ka yumaman? Paano mo sisiguraduhin mo paano ka makapag-ipon? Dapat ganun ang unang thinking ng tao. 'Di ba? Kaya nga meron prinsipyo yung tinatawag na 3M. Ano 'yon? Master, ibig sabihin, yung relationship mo kay God. Pangalawa, yung mission, 'di ba? Mission, ibig sabihin yung mission mo. So pagka 30 ka na, doon mo malalaman ngayon, ito pala yung gusto kong gawin sa buhay. Pangatlo na yung M. Moka. Hindi, joke. Pangatlong M. Ano yung M? Mate. Doon mo na malalaman yun. Okay? Kinilig naman kayo. Hindi. Totoo yun, ha? Master, mission, mate. Ayun. Bukas na bukas. Ikaw ang easy man at bay. Biro lang. Nangaasar lang ako. Okay. Nakakapanood ko ng Korea drama to eh. Ano siya to? 41 na ako, paano na? Wala ka na, mamatay ka na single. Ay na, chismis siyang bukas, banat ba? Hindi, nanggagago lang ako.
Babatukan ako nun. Sabi na, walang niya. Ginagamit mo pa akong content mo, ha? Yung totoo yun, 3M, ha? Lagi nyo tatandaan yun, 3M. Bago kayo, kailangan meron kayong master, mission, and mate. Tsaka na yung mate, pagka alam mo na yung gusto mong gawin. Mga ganun yun eh. Hindi yung kakagraduate mo pa lang ng high school at college, gusto mo na kaagad mag-asawa. May mga ganun eh. Diba? May expiration din kasi hindi totoo yan. Yung marami sasabi na pagka hindi na manganganak yan, pagka 30 na, hindi totoo yan. Sinasabi nila, maaring mahirap. Hindi kasi mahirap. Alam mo kung bakit mahirap? Kasi si Pototoy, medyo pagod na. Hindi, ito, walang biro ito, tingnan mo yung vlog ni Doc Willie. Pambira to si Doc Willie. Pinanood ko yung vlog niya senyales ng tumatanda na. Pambira. Totoo kasi, pagka tumatanda ka, yung lalaki medyo, actually both lalaki, babae, bumababa na yung yung kanilang sperm count, ika nga. Kaya, mahirap na. Pero hindi imposible. Ilinawin ko lang, ha. Walang ganon. Ay, nako. Maraming salamat. Hanggang dito na lang muna tayo. Binubola nyo na ako. Diba? Nanood kayo ng SMN kanina. Sige. Yun lang. Kasi meron tayong dun meron tayong nabalitaan. Bukas ko na lang yung pag-uusapan. Okay? Maraming salamat po. God bless everyone. Kita-kits tayo tomorrow. Bye-bye. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang maka